Dalawang linggo na. Dalawang linggo na tayo dito sa Pilipinas. At tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-asikaso natin sa mga bagay-bagay, no? Pero napapalapit na rin ang ating pagbalik sa Taylorville. Yan. Ano ba mga gagawin natin today? Yon, pupunta na ako sa school ni Pixar, yung school niya rito sa Pilipinas, kasi open na ulit siya ngayon dahil yung buong week last week sarado sila kasi yung pagdating kasi natin, yun yung parang last day ni Pixar sa school, 'di ba? Sinundo natin siya. Tapos nag mini break sila kasi nga Holy Week, and then yung buong week last week yun sarado sila. So ngayong week na to, open na sila. Open na sila actually for enrollment, for kung ano man ang mga activities for summer sa school, open na sila. Kaya pupunta tayo ngayon dahil open na nga yung registrar's office nila, yung admissions office, and kung ano man yung office na open sa school. So ang gagawin natin, pupunta na tayo doon para mag-request ng mga documents na kakailanganin natin sa magiging school ni Pixar dyan sa Taylorville. So yung nandyan ako sa Taylorville, pumunta ako sa magiging school ni Pixar. May vlog ako noon. So tinanong ko yung dean doon or yung principal kung ano yung mga kailangan kong hingin na papeles dito sa school ni Pixar. So ang sinabi lang nila, hingin ko daw yung mga papeles na pwede nilang isupply, na pwedeng makatulong doon sa school na papasukan ni Pixar, doon sa Taylorville. So yun ang pakay natin today. Tatanungin ko na lang yung office dito sa school ni Pixar na supplyan na lang ako ng mga documents, yan, kung anong pwedeng makatulong or pwede kong maiabot doon sa magiging school ni Pixar dyan sa Taylorville. Bukod yan sa bukod yan sa mga vaccination records, yan, ready na tayo dyan. Meron na tayong nakatabi. Yung dental records, yan, recently lang pinagdentista na natin si Pixar, humingi pa tayo ng certificate. So halos kompleto na yung mga documents na kailangan ni Pixar para makapunta siya ng Amerika. And yun, yung most important, 'di ba, yung immigrant visa niya and yung visa packet. Yan, pinakita ko rin yung visa packet sa inyo, shinare ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So, yun, halos mabubuno na natin yung mga kailangan na papeles na para kay Pixar. Tayo naman kasi on our end, nakapunta na tayo ng US, na ibigay na natin yung visa packet. And yun, nasubaybayan nyo naman for the past 2 months, ang dami natin inasikaso, from lisensya, from social security number, from bank account, nakalipat na kami ng bahay, medyo naka-establish na rin kami sa area namin. Yun, kaya ang bit-bit ko na lang is yung aking physical green card, driver's license, yan. So kung hihingi nila yung identification ko, yun na lang ipapakita ko. And of course, passport pa rin natin. Ano pa rin naman tayo kahit green card holder na tayo, ano pa rin tayo, Philippine passport holder pa rin tayo. Kasi syempre, ang next na target natin is citizenship, which is long way pa yan. Pero yan talaga ang goal natin. So ayun, next pala, malaking tulong yung mga comments nyo. Yan, gusto kong i-share sa inyo. Yung last vlog ko, yung mga balak kong dalin na bilin and pasalubong. Lalong-lalo na yung mga bilin ni teens. Yan. Buti na ipakita ko sa inyo, na ipakita ko sa vlog yung mga planong dalin ko. So maraming nag-comment sa inyo na majority sinasabi na wag ko na lang dalhin yung corned beef or any meat products, no? Yung mga canned meat products, wag na lang. Para na rin sa alam mo yon, yung ingatan ko na lang yung record or status ko sa Amerika, yan. So ang ginawa ko, ayan, masakit man sa damdamin, lalong-lalo na kay teens, nanonood naman ng vlog ko yan, makikita mo. Nilet go ko na yung mga ibang bagay na balak kong dalhin dyan sa Taylorville. So maraming salamat sa comment nyo. Marami po akong natututunan. Yung mga advices nyo, yung mga tips nyo, yung mga experiences nyo. Yan. Sumusunod naman po tayo, 'di ba? Pinag-aaralan natin, and then
yan, sinusundan naman natin. So, may mga iba tayong hindi nadadalin, like yung corned beef, yung pork cubes, hindi na natin dadalin. Kasi ni-research ko din, yung pork cubes, meron pala siyang mga meat extract na hindi allowed sa customs sa US. So, iniwanan ko na. Pero again, maraming salamat po sa mga comments nyo. Dahil, yun, pag binabasa ko each yung mga comment nyo, unti-unti, natututo ako, kaya nag-decide na rin ako na hindi nadalin yung mga ibang bagay para bawas aberya na rin sa pagpunta namin dyan sa Amerika ni Pixar, diba? Syempre, lalong-lalo na si Pixar, first timer niyang pupunta ng Amerika. Ayoko naman lalo kaming ma-hold or matagalan sa airport dahil lang sa mga bit-bit natin, diba? Kaya again, maraming salamat po sa mga comments nyo. At patuloy lang po kayong mag-comments pag may napapansin po kayo sa vlog natin na medyo sablay tayo. Kasi marami po talaga akong natututunan. Ayun. Okay, so ngayon yung vlog natin. Samahan nyo po muna ako sa eskwela ni Pixar dito sa Pilipinas. At hingin natin yung mga kailangan nating hingin para sa kanyang pagpasok naman sa eskwela itong August dyan sa Amerika. Salamat po. Kuya, good morning. Pupunta akong registrar's office. May mga hingin akong documents. Oo. Sir, Pwede dyan? Okay. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga nilet go nating bilin. Kaya ang gagawin ko ngayon, lulubusin ko na, pagsasawaan ko na yung sarili ko sa mga kinikrave natin, lalo na pag nandyan na tayo. Uumahin ko na yung sarili ko. So punta muna tayo sa registrar. Ito, Finance Registers Admission. Excuse me po. Since ngayon lang din ulit nag-open yung office nila, nakasabayan din natin yung mga sa admissions, yung mga ibang accounts at yung ibang matters na may kailangan na transactions dito sa school. Kaya medyo mahaba yung ipipila natin. Pero wala, ganun talaga. Mag-antay na lang tayo. Importante may number naman tayo. Kaya, at makakaupo naman tayo. Kaya antayin na lang natin yung number natin matawag. So, ang dami talagang tao. Ito, papasuryapan ko kayo. Simula dyan, dito hanggang doon. Good morning po. Kasi po yung anak ko po, lilipat na po kami sa US. Incoming 5th grade siya. So, pumunta lang po ako dito. Tatanong ko lang po, ano pong pwedeng mga documents na pwede kong bit-bitin doon, na pwede kong makuha rito. Tan po, Tan. Tapos po, first name Phoenix. Pwedeng sabay-sabay na lang siguro. Nakakahiya rin kasi sa iya. So, okay na to? Ay, okay. Okay.
Okay na. Mas mabilis pa yung transaction natin sa window kaysa yung tinagal natin sa pila kasi marami talagang pila. Anyway, okay, medyo may linaw na yung lahat. So wala tayong nakuwang any documents today kasi hindi pa report card distribution. Sa April 29 pa daw. So by that time wala na tayo nandito sa Pilipinas. So ang ni-request sa atin, mag-provide na lang tayo ng authorization letter kung sino man yung pwede natin ipakuha nung report card ni Pixar. Tapos, ayun, pag naibigay, imi-mail na lang sa atin sa US kasi yung report card na yun, yun din yung isasubmit natin sa magiging school ni Pixar dyan sa Taylorville. Meron tayong finil upan na parang certificate or form na wini-withdraw na natin si Pixar for the enrollment dito sa school for the next school year. So, at least na-inform natin sila na hindi na mag-e-enroll si Pixar dito sa school. So, ayun, may napala naman tayo, no? At least aware na si school na, yun, lilipat na si Pixar from this school to Taylorville. Yan. So, ayun. Mission accomplished. So, antayin na lang natin yung distribution ng report cards nila para ma-request natin. So, gagawa rin tayo ng authorization letter para feeling ko si Utol to eh. Nire-request ko sa Utol ko. Kaya, yung kapatid kong babae, kung napapanood mo yung vlog na to, sa'yo ko ipapakiusap to. Ayun. Advance salamat sa'yo. Okay. Huling sulyap sa eskwela ni Pixar dito sa Philippines. Para mapakita din natin kay Pixar, 'di ba? Pag pinanood niya tong vlog na to or in the future, pag na-miss niya yung eskwela niyang to. Yan. So dito tayo galing kanina sa kanan, diyan ang registrar's office. Yan. Kuya, may exit doon? May exit. Salamat. Yan. Pinilit natin magpa-exit dito para maikot pa natin yung eskwela ni Pixar. Yan, dyan tayo pumasok kanina kay Kuya Guard. Dyan yung entrance ng school. So, dito sa bandang kaliwa nyo, dyan ang kanilang cafeteria. Malaki din yung cafeteria nila dyan. Tapos dito sa kanan, yung bago tayo mag-right, parang theater nila yan. Dyan mostly yung mga awarding, yan, recognition, yan. Tapos dito naman sa right side nyo, kung makikita nyo agad, sports pavilion. Dyan yung basketball court. Dali. Yan. Dyan yung basketball court. Tapos sa likuran yan, football field. Yung football field dyan sa likuran yan, minsan dyan din nagbe-baseball training sina Pixar pag hindi available yung isang venue nila, which is sa Alabang Country Club. So ayan, sa mga left side nyo, dyan ng mga classrooms. Isa dyan yung mga classrooms ni Pixar from grade 1 to grade 4. Yan. So Pixar, when you're watching this, yan, one last look sa iyong school. So dito rin natin siya madalas sinusundo pag nagpa-park tayo dito sa loob ng campus. Pero in the recent years, sa labas na tayo nagpa-park kasi mas madali siyang pick upin eh pag galing ka labas. Dito kasi pag dito kayo nag-park, nagta-traffic pa. Ayan, so pa-exit na tayo ng school ni Pixar for the last 4 years. A new chapter na naman. Thank you. Since nagbawas tayo ng mga bilin kay teens, ibig sabihin meron tayong space ngayon. So meron ako ngayong idadagdag ngayon sa dadaling ko dyan sa US. Ito baka alam nyo na to, lalo na to ng mga nandito sa Pilipinas. Sikat na to ngayon na convenience store. At hindi ko lang alam kung sa Luzon lang to o Visayas o buong Pilipinas na.
Pero alam ko dito sa Las Piñas nagkalat na to. So, familiar to sa inyo. Yan, ang Dali. Sobrang mura dyan. Mas mura yan kumpara sa 7-Eleven, sa mga uncle dyan, at kung ano mang convenience store. Yan. Meron tayong gustong bilhin dyan eh. Diba mahilig kayo sa sa junk food? Usually dito sa Pilipinas, ang junk food na binibili nyo, Piatos, Cracklings, yan, o kaya naman Nova, yan. Akin iba, papakita ko sa inyo, at ito ang dadalhin ko ngayon sa Amerika. Okay, pasukin natin. Ayan, pwede rin ang Visa, Mastercard. So ito yung mga binibenta nila. May kape, tapos may mga brand na na hindi talaga siya kilala, pero dito nila ngayon binibenta. Ito kilala to Copico eh. So ang 3-in-1 na Copico, ano ba mga price na ito? 1360 twin pack. Ay, sige. Sorry. Tapos ito, mga single sachet ng kape, 4.75 isa. Or, hindi, mali. 1 peso 90. Ito. Pero yung brand niya kasi, Coffee One. Yan, iba-iba. Pero itong coffee ko, yung single pack niya, saan ba yun? Low acid, 8.25. Ito yun. Low acid, LA Coffee. 8 peso 25. Pero mas makakamura ka kung twin pack na yung kukunin mo. Yan, iba't ibang brand ng kape. Tapos dito yung ito, mga biskwit to. Ito, alam nyo ba to? Ice Gems. Paboritong baon sa eskwela. Actually, kumakain pa ako hanggang ngayon nito. Masarap to. Ano ba yung price nito? Walang presyo si Ice Gems Usually nasa 50-60 pesos to eh. Ayun. Ay. Tapos Graham, to crushed Grahams, 31, Jewberry, paboritong baon ni Pixar to sa school eh. 72 pesos. So, mas cheaper lang siya sa mga ibang supermarket like 5 pesos, 4 pesos yun. Pero syempre, 'di ba, kung marami kang bibilin, nakakatipid ka na yung bulk nun. Ito, Lemon Square. Sarap din to. Pambaon sa eskwela. O kaya kahit sa trabaho, pwedeng pambaon yan eh. Tapos ito, Go Nut. Parang Nutella. Ito yung version nila. So, 79.75. Yan. Tapos ito naman, Say Cheese. Diba? Ang laban nila sa Eden Cheese. Pero may Eden Cheese din sila. Yan. Sachet lang. So, medyo magulo yung pricing nila. Walang naka-indicate. Ito to. Say Cheese. 50 pesos. Tapos Eden Cheese, 16.50. Yan. Yung sachet. Etong 49 pesos. Usually, ang Eden Cheese na mismong ganito, nasa close to 60 pesos eh. So, mas cheaper siya ng almost 10 pesos. Ito, marami pang mala Nutella na So, ito may mga canned goods din like sardinas. Yan. Mega sardines. Saan ba ang presyo? Ito, 24 pesos. Ayan yung mga presyo ng sardinas. At corn tuna. Ngayon, ito, mega sardines, 23.75. Sea Point, ibang brand to. Ito pala. Yan. Basta may mga ibang brand dito na hindi masyado kilala. Tapos, dito sa Dali binibenta. So, parang meron silang opportunity ma-expose yung products nila. Pero meron din mga ganito. Century Tuna. So, ako, hinahanap ko yung dadaling ko sa Amerika eh. At nakita ko na. Ito. Lumpiang Shanghai. Yan. Ito yung dadali natin sa US. Paborito ko to.
Actually, binibenta to sa mga sari-sari store. Kunyari, tindahan sa amin. Itong bibiling ko. Pero dati, ang pangalan pa nito, cheese dog eh. Ewan ko, pinalitan nila ng lumpiang Shanghai. Kaya, kukuha tayong marami niyan. Kuha lang tayong card. Ito. Ito ang aking junk food. Lumpiang Shanghai. Sarap to. Pampatanggal umay. Kumuha lang akong 6. Baka mag-bulk eh. Pero titipirin na natin. Gawin ko ng 7. Gawin ko ng 8. Titipirin natin yan. So ayun, ito lang ang pakay ko rito. Pero ito, pakita ko pa yung iba sa inyo. So may mga alcohol products din sila. Iba-iba. Katulad nito, Spanish red wine. Yan, GSM Blue, yung mga manginginom dyan. Yan o, Ginebra San Miguel. Gin Bulag, kung sabihin nila. Yan, may Pundador. Ano bang presyo ng Pundador? Ito, 275 for 1 liter. Alfonso. Ito ang sikat na inumin ngayon ng mga manginginom. Alfonso Light Brandy. 1 liter, 275. Siyempre may MP Light din. Yan. MP Light is... Ano bang presyo ni MP Light? Mas mura si MP Light. 174.50. Tapos ito ibang brand to. Si El Mayor. 199. Meron din imported. Smirnoff. Yan. Si Smirnoff is 45 pesos per bottle. Tapos ito, mga mineral water. Ito, brandless. Walang nakalagay pero ang pangalan niya is Aqua Spring. 6 pesos per 500 ml bottle. Ayan, may Del Monte. Tapos ito, ibang... Ito kung Del Monte pineapple to, ito, Pran. Pineapple fruit juice. Yan. So, si Pran, 25 pesos. Tapos, si Del Monte, walang price si Del Monte ah. Yun. For sure, mas mahal si Del Monte. Yan, puro Pran, no? Pran. Tapos, energy drink, Cobra, 21 pesos. Ito, Sting. Yan. Tapos, meron din silang sariling version ng energy drink. Si Zap. Si Zap 12.75. Yan. Pero si Sting 16.75 yan. Pag branded talaga, mas angat siya ng onting ano. So ito yung mga sariling version nila. Gatorade meron, no? Yan. Wala rin nakalagay na price si Gatorade pero usually nasa ano na to eh, nasa range ng 40 to 50 pesos. So tissue. Yan, tissue mahal to sa US eh. Tingnan mo ang bathroom tissues nila oh. Ang 4 pieces na 3-ply is 57.50. So nasa $1. Ito. Ito naman mas manipis to. Ito yung ano, ilang ply ba to? 2-ply naman to. Ito pala siya. Sorry, mali. Hindi ko alam kung saan yun. 3-ply. Ito si 3-ply. Pero 3-ply din to eh. 60.75. Pero yun, $1 pa rin. Tapos itong isa na 2-ply. Ito siguro si 2-ply. Ay hindi eh. Interfolded. Ito siya. Ito yung 37.50. Yung mga table napkin. Yan. So, ito, sariling version naman ng Zonrox nila. Yan, sa US Clorox, 'di ba? So, iba-iba. Ano ba ang presyo nito? Ito, 31 pesos, Color Safe, 500 ml. King Rocks. Yan. Kung sa atin Zonrox, sa inyo Clorox, dito King Rocks. Dishwashing liquid, meron din. Nakalagay sa litro ano. Ayan, 1 liter. So, ang dishwashing liquid is ito. 25 pesos. Tama ba? Parang mura. Parang 100 ml. Okay.
2 pesos 50 centavos per 100 ml. So 1 liter, ito siya. Mr. ZP dishwashing. So pwedeng calamansi or lemon. Yan. Tapos sabong panlaba, detergent. Oh, may Joy din pala rito. Ito branded. Joy dishwashing. So medyo pricey na to. Yan. 11.50 per 40 ml. Tapos ito, may mga Surf, Speed, Ariel. Yan. Sari-sari yung mga nandito lahat. Galing na ba tayo rito? Ito. Dami nakaharang. Dito naman mga juice, C2. Yan. Mga paborito ang C2. Lemon, apple. Yan. Si C2, solo lemon, 230 ml, 12.50. Tapos, alam nyo ba yung Mogu Mogu? Ito ang brand nila. Si Buko Loco. Kalaban ni Mogu Mogu. So, ang price na is 29.50. May strawberry flavor din. Yan. Tapos yung sesto nila ang tawag Twisto. Yan. Diba? Si Twisto is 7.50 per tetra pack. Yan. Tapos dito, instant noodles. Yan. So tayo nakapag-empake na tayo ng Lucky Me. Nabili natin yun sa SM, sa SM Grocery yata binili ni Tins yun eh. Pero dito may Lucky Me. So ang isang ganto is 13.75. Lahat 13.75 depende sa flavor. So ito sweet and spicy, ito original. Tapos ito calamansi. Yan. So nandito yung mga instant noodles. Iba-iba. Yun yung mga prices niya. Ito, mi goreng. May nakita ko na ito sa sa Walmart. Saan ba yung si mi goreng? Nakalagay doon mi goreng. Tasty. Okay. Hindi mismong pangalan niya lang mi goreng. Pero ang brand niya is Tasty Me. Pero yung sa Walmart, may nakita ko mi goreng mismo eh. Brand yata yun. Ito, ultimo yung spaghetti sauce nila. Yan, di ba sa atin, dito, Del Monte, sa kanila is Mi Pasta. So, ang price is 500 grams, 37.75. Tapos mga noodles to. Classic, pag magluluto ka ng canton or bihon. Yan, sa atin, Super Q, di ba? Gusto natin, Super Q. So, tawid tayo dito. Soft drinks, yan. So, may Coke din dito. Ang 1.5 liter na Coke is 64.75. Ito. Yan. Pero, papatalo ba ang sarili nilang version? Pinoy Cola Original. Ito siya. May Pinoy Cola Original 1.5 din. 39 pesos. So, ayan. Laki ng diferensya, di ba? So, meron din silang maliit. Ito yung cute na Coke eh. Wala na ito sa US eh. Yung sa US in can eh. Pero ito, diba? Cute version nila. So, ang price is walang nakalagay eh. Ito kasing 16.75 na Coke mismo. Ito siya. Medyo malaki. Kumpara mo diba? So, ito yung 16.75. Ito walang presyo. Pero for sure, mas lesser siya dun sa 16.75. And then, bigas. May bigas din pala rito. Yan. 5 kilograms na Dinorado. 319 pesos. Yan. Sinandoming. 285 pesos. Ang brand nila is Saka. Yan. So, last row tayo. Ito, may mga fresh products din. May saging, cabbage, tomato. Ayan. Tapos, itlog na maalat. Ayan. Tapos, regular eggs. Ang itlog na maalat is 7.25. 102 per tray. Ayun.
Ay, hindi. Ito yata yun, yung 725 fresh eggs. Tapos ito yung itlog na maalat yata. Medyo naguluhan ako sa pricing nila. Pero baka ito yon yung 725. Yan. Ano lang, medyo magulo lang yung kanilang organization ng pricing. So, ito na, yung mga iiwan natin. Diba? May dala tayong pork cubes. So, iiwan na natin yung pork cubes. So, 6 pesos per piece. Yan. Ito, mga cold products nila. Ito, alam nyo ba yung Yakult? Ito ang version nila. Bakakult, diba? So, sa pricing, wala rin nakalagay na price. Pero ang Yakult dito is nasa 50 pesos per pack na ganyan. Tapos yan, may butter sila, cheese. So, ito, napkin, yan. May napkin din. Ito, Tetra Pak na toothpaste. Yan. So, samut-sari. Ito, Mang Tomas. Ito ang version naman nila ng UFC banana ketchup. Ang tawag is Kulina. Yan. So, iba-iba. Ang dami. Tapos ito, mga frozen meat nila. May ground beef, pork kasim, bangus, frozen bangus. Tapos hotdog. May TJ kaya dito. Parang walang TJ dito. Ang brand nila is All Time. Yan. Mantika, meron din sila. And dato puti, soy sauce. Dato puti nila, ito yung soy sauce. Ito naman yung version nila. Kulina. So, si dato puti is 10 pesos. Ito naman 7 pesos. Mas mura ng 3 pesos. Suka, meron. Yan, na-mini-tour ko kayo dito sa Dali. Iniisip ko kung may connection siya sa Aldi yun sa US. Pero bayad na tayo. Ate, hindi ako makatiis. Magbubukas tayo ng isa para rin mapakita ko sa inyo. Bibitinin ko muna kayo kasi kailangan natin mag-shoutout. Shoutout kay Sir Rene Munoz. Yan, palagi daw sila nanonood ng kanyang misis. At may shinare din siya about credit cards. Ito yung naging topic natin last vlog na siya, even sa US and Canada, bago siya umalis or mag-travel, itinatawag niya muna yung kanyang credit card company para ipaalam sa kanila na about mga upcoming transactions na siya ang gagamit. So, Sir Rene, salamat po sa pag-comment nyo. And si Miss Imelda Quinico, shout out po sa inyo. Si Jel Basalo, shout out po sa inyo, and malapit na daw po yung medical and interview nila. Yun yung next month na. So, good luck po, Jel Basalo. Pag-pray po natin na maganda pong maging resulta, both medical and interview nyo po. Ito na. So, pag binuksan mo, nakapack pa siya. 1, 2, 3, 4 ang laman niya. Tapos, pag binuksan mo, may 3 laman. Ayan siya, oh. Chichirya na keso na formang lumpiang Shanghai. Panalo talaga.